Kino-commemorate natin ang araw na ito para sa pagkamatay ni Rizal. Pero sinasabi natin dito yung patay na pag-asa ng ating mga mamamayan dito sa budget ng 2025. Sa halip na palakihin or lakihan ang budget para sa mga social services, kagaya ng edukasyon, ng kalusugan, sa pabahay, etc., ay minabuti ng budget na ito ng Marcos administrasyon na palakihin ang budget nila para sa mga pork, no? Para sa mga patronage politics, kagaya ng mga ayuda. Hindi natin tinutulan na ayuda at kailangan lang balansehin, no, yung pangangailangan ng ating mga mamamayan doon sa mga social services. At ito, katulad nito, yung akap na to, hindi na naman to ipinakita sa amin during the budget hearing. Lumabas na naman ito after ng magkaroon ng GAB2. Diba? So bakit ba ito ay inililihim, no, ng sa mamamayan? Kaya tinututulan natin, no, ang kailangan natin ay tunay na budget para sa pagpapaunlad ng ating mga rural areas, pagpapaunlad ng ating national industrialization, at syempre para sa mga social services ng ating mamamayan. Though nakita na natin ng konti, dinagdagan ng konti ang budget sa edukasyon, binawasan ito ng more than 28 billion, no, 10 billion or 12 billion para sa computerization, para sa mga teachers and students, pero hindi pa rin ito sapat. Mahalaga na ma-realize ng Marcos administration na dapat 6% ng GDP ang inilalaan para sa budget sa edukasyon. Pero ito pa rin ay naglalaro from 3.5% to 4%. So kapos pa rin ang budget sa edukasyon. Sa kalarangan naman ng kalusugan, no? Zero budget sa PhilHealth. Hindi naman natin bagamat hindi natin gusto itong PhilHealth na to dahil negosyo at insurance ang ginagawa sa serbisyong pangkalusugan, pero dapat ay inilaan ito doon sa mga ospital, no? Yung budget na inilagay sa PhilHealth dapat ay ilagay doon sa iba't ibang ospital ng ating gobyerno para mas makatulong doon sa ating mga mamamayan. Kaya itong budget, no, dun sa DPWH, yung pork na yan, no, saan ba gagamitin yan? Kaya talagang tinututulan natin, kinukundina natin, at tignan natin mga mamamayan, magbantay po tayo paano i-implementa itong budget na to ng 2025. Igiit natin, no? Igiit ng mamamayan yung talagang pangangailangan nila at pagtutol nila dito sa budget ng 2025. Sinasabi natin sa taong bayan na huwag tayong pumayag na ganyan yung klase ng budget na meron tayo ngayon. Kaya magsusunod-sunod po yung mga aksyon natin para ipaliwanag, magkaroon ng impormasyon ng ating mga mamamayan sa nilalaman ng actual budget. Kasi minsan parang ang paliwanag ay napakasimple lang na akala mo yun na yun. Pero pareho lang din naman yan ng mga nakaraang taon na punong-puno talaga ng pork barrel. Kaya kailangan pong maintindihan ng mga tao na kailangan umaksyon sila sa mga paraan na kakailanganin gawin nila para malaman ng tao na ipinoprotesta natin ito. So, hindi pa natin alam kung magkakaroon ng mga pagsasampa ng mga kaso sa Supreme Court at kung saan pa tayo umabot. Pero at least ngayon na ipahayag natin. Ang importante kasi malaya nating maipahayag kung ano ang pagtingin at pag-unawa natin sa 2025 national budget na pinirmahan ng Marcos administration.